Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries mula November 17 to 23, 2024? Pwedeng nangyayari ito o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ng energy. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na para sa iba sa inyo. Ano yan? Excuse me. Well, ang dating sa akin, may someone na maraming gusto. Hindi siya makapili sa gusto niya. Pero lahat yun parang gusto niya. Ito kasi parang luck, di ba? Kasi ito ay wishful thinking, parang gusto niya lahat yan. Marami siyang gusto. Kasi nga gusto niya maging masaya. Ayan ito. Karoon tayo ng Four of Swords. Siguro tatama to sa single. Na para bang nasa process na ng pag-move on at nagto-try na siyang maghanap ng someone new. At marami siyang gustong makuha. Hindi ko naman sinasabi lahat kukunin yan, yung mga to. Pero marami siya siguro pinagpipilian nowadays o marami siyang gusto makuha in a way na gusto niya magkaroon ng maraming pera, good relationship, nice job, magandang samahan sa trabaho. So again, marami siyang gustong i-manifest. Kasi tingin niya yun yung magpapasaya sa kanya. Nine of Wands. Well, ang dating sa akin, masyado kasi marami yung gusto niyang makuha eh. Lots of options kasi to. Lots of choices. So, syempre, pag ganun, hindi naman pwedeng all in one, di ba? Pwede rin sa iba, pero rare kasi yun eh. So, sa case na to, hindi lahat ay kaya niyang makuha. O pwede rin naman ganito, yung ibang senaryo, marami siyang pinagpipilian na para bang wala siyang mapili sa mga to. Sabihin natin may mga nagpaparamdam sa kanya pero hindi niya type. Kaya Nine of Wands. O may mga dumadating sa buhay niya. Yun na siguro yung luck doon. Mapalad pa rin somehow. Pero again, single yung bida dito dahil papagaling yung tao dito. Kaka-break lang niya siguro o hindi pa rin siya fully healed. Kaya nandito yung Four of Swords na para bang nasa process pa rin ng healing. So, yun nga. Sabihin natin yung iba sa inyo, may mga dumating na napaparamdam. Pero dahil hindi pa fully healed, kaya mananatili pa rin single. Hindi pa rin nakaka-get over sa ex. Kaya ganun.
Whether dumating na itong mga to o darating pa lang. Ganun ang senaryo para sa iba sa inyo. Ano to, idea? Masyado kasing may makita yung sulat dito. Inspiration, suggestion, vision. Hindi ko nga mabasa. So, ayoko na lang ganyan. Inspiration, suggestion, vision, dullness, disappointment, isolation. Sana ganito na lang. Well, may ano siya eh, parang sisimulan na something. Yung iba sa inyo, idea yun, syempre. Kaya alam mo kung hindi siya magiging beneficial sa huli dahil loneliness ang ending. Ano kaya yung idea na to? Tungkol saan to? Idea ng romance. Ano yun? Well, sa case na to, hindi in-advise na maging in a relationship ang single. Kasi ano to, romance to, di ba? Ayun yung idea niya. What if maghanap na ng someone, patulad ng sinasabi dito. Eh, pero dito kasi, at least malinaw yung ending. Single pa rin siya. Pero maganda nga kung ano. Clear nga natin. Baka ex yan. Repetitive o boring job. So, anong case dito? Laging yung idea tungkol sa romance. Ang dating sa akin, hindi advisable. Whether ex to o hindi. Pero kung ang someone ay nasa abroad o nasa malayong lugar, long distance relationship, eh, baka yun na yung mag-lead sa loneliness. Well, ang dating sa akin sa 1 week na to, baka may sagutin yung iba sa inyo. Manliligaw. Kaya lang, ex nila to o someone na nasa malayo. Sobrang layo nila sa isa't isa. Long distance eh. Parang di mag-workout yung ganong connection. Kung ex o long distance relationship, kung single, na para bang try something new o explore pa ng other options. Ganyan. Kung ngayong week lang naman tumama tong reading, may magbalik na ex o may dumating sa buhay nyo na nasa malayang lugar at gustong maging kayo ngayong week, eh, hindi yan yung the one.
Okay? So, malalaman nyo naman yan kung magmamanifesto ngayong week. Kung para sa inyo o hindi. Yung reading. Okay? Basta kung romance to, tatamaan yan ay single lang. Anyways, ano pang masasabi dito? So, dito, leap of faith. Taking a risk, stepping into the beauty of the unknown. Ano to pag-try ng something new. Baka yun na yun, explore other options. Dun sa sinabi kong single. Explore pa ng other options. Kung in a relationship yung nanonood, di sa kanila yan. Try something new. Mag-adventure. Ayun. Take a risk, sabi dito. Stepping into the beauty of the unknown. Confession. Releasing a secret, pursuing virtues through honesty. So, sa week na to, may magko-confess sa iba sa inyo. O baka kayo yung confess sa iba. Mukhang may magre-release ng secret dito. At itutuwid niya ang kanyang pagkakamali. So, whether kayo to, o may person na ganito ang gagawin. Okay? Yung mga sinabi ko dyan. At ang huli, past life connection. Someone with heavy influence from a past life is with you. So, yun na yun. Yung kaninang sinasabi ko na tawag dito. Sa week na to. Ex o someone na nasa malayong lugar na gusto nga maging kayo o yung iba sa inyo, maging sila. Sa week na to, sila yan. Past life connection. Kaya lang kasi, yung past life connection mo like karmic. Kasi kung hindi siya karmic, bakit ipinag-explore pa dito? Be patient. Patience din yan Ang card niya, waiting card din. Exploring pa ng other options. So, ganun ang dating sa akin. May nakaraan yung iba sa inyo sa past life. Kaya, yun yung pinagmulan ng attraction. Dahil sa connection from past life to present life. Kaya lang, toxic. Magiging malungkot kayo kasi dito loneliness to, dullness, disappointment, isolation. Parang wrong move kung papatusin nga tong taong to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.